as padre de pamilya, magsakripisyo ka talaga para makaroon ng magandang buhay o magandang prutas, magandang bunga yung mga anak mo ganito. So ngayon, okay siya na sa totoo, hindi man sa pagyayabang, pero masasabi ko talaga ang mga anak ko na nadisiplina ko talaga. Maayos sila. So worth it pala yung mo, sir, sakripisyo mo, yung At time saka, na binigay. hindi lang yun, hindi galing sa akin yun, no? Hindi galing sa akin lahat. Nagdadasal din ako. So, mag-Bible study kami before matulog. So, nung maliit pa yan sila, ako magbabasa, tapos every night, basta may internet. So, basahin ko, tapos i-explain ko sa kanila, sa Bible, ganito. Ngayon, malaki na sila na mag-Bible study kami, yung isa magbasa ng verse. Tapos yung isa, ako, i-explain ko sa kanila, ganito. Tapos yung isa, mag-closing prayer. Every night pag ano. Ngayon, minsan, kung iba ng time, kasi ako every time before matulog, magdasal man talaga tayo, Bible. Yes, sila, nasanay na rin. Before sila matulog, punta rin sa mami nila, na magbasa na, ganito. Tapos bago sila matulog. So, nadala nila, nung maliit pa, hanggang ngayon, nadala nila. Ganun. So, nag-continue pa rin, no? Nag-continue pa rin. Medyo malaki na sila. Nandun pa rin yung pan na yun. Nadala nila. Pag-Bible study. Kasi kung tamang input mo sa kanila nung maliit pa sila, madala talaga nila yan nung paglaki nila. So, dapat pala sa maliit pa, hubugin mo na sa magandang mga bagay. Tapos, taniman mo na. Kung magandang natin sa kanila, yung pagdala sa kanila, hindi nila makalimutan yun eh. So, sa bata hanggang paglaki. Ngayon, yung babae, pag nandun sa Davao, pag walang klase, uwi agad. Gusto niya sa bahay. So, ibig sabihin, yung hinahanap niya, pagmamahal, nandun sa bahay. Kasi kung ayaw niya sa bahay, pagkatapos ng klase, punta yun doon sa barkada. Doon yun. Sa labas maghanap. Sa labas. Ngayon hindi, kahit silang dalawa. Pag walang pasok, nandyan yan sa bahay. Sa kwarto, tapos sa sala, ganito. Makita ko man sa CCTV, makita ko sila. So, pinaka malungkot at masayang moment bilang isang seafarers o isang seaman. Madali lang sagutin yan kung para sa akin. Hindi lang in generalize, no? Pwede ko sagutin experience mo. Yung sa akin lang. Ang pinakamalungkot talaga, no? Yung alis ka sa bahay. Yun talaga, sir, no? Talaga. Nung una, maliit pa yan sila. Napakabigat talaga ang hagbang. Kasi ang gagawin ko, ihatid ko muna siya sa eskwelahan, yung babae. Tapos, pagdating ko sa eskwelahan, kasi grade 1 na siya, i-explain ko sa kanya. Okay, sir. Lee, aalis na ako. Alis na ako dito. 9 months na naman bago ako makabalik. Maging good girl ka dito, ganito. Nakagano na niya sa akin. Tapos, alis na ako, ha? Yes, that. Pag alis ko, umupo siya doon. Oo. Umiyak na. Napakabigat. Kung mayroon lang talaga tayo other source of income doon sa Pilipinas, hindi na tayo sasampa. Ayaw ko na. Pero, sabi ko, kailangan maging matatag ka para sa mga anak. Ngayon, pauwi na ako. Tawagan ko naman ang katulong. Atyo, patulugin mo na si Neo. Kay kunin ko na yung bagahe. Patulugin naman yung bunso. Kasi kunin ko na yung bagahe, masibas-sisibat ako sa kanya. Kasi kung gising yon, maliit pa, hindi ko makaalis. Iyak naman. Tapos, pagdating ko sa sasakyan, doon ako sa labas. Tapos sabi ng katulong, tulog na. So, ipasok ko na yung sasakyan. Tapos kunin ko na yung bagahe ko. Kasi si Mrs. hindi man yan makahatid sa akin, iyak din. Siya sa eskwelahan. So, ako lang isa, tawag ko ng taxi. Pag-gising yun siya, sabi ng katulong, parang parang ulo, takbo dito. Sana si Daddy, saan hanap dito? Tapos tawagan ko siya. Tapos tawagan niya ako, sa Manila na ako. Tawagan niya, Dad, saan ka na? Sabi ko, dito ako sa Manila. Bakit umalis ka walang paalam? Sabi niya. Sa sunod, huwag mong gawin sa akin yan, ha? Ganito. So, parang ang sakit talaga yun. So, hirap talaga. Hirap. So, yun ang para sa akin, yun ang pinaka-masakit na iwanan mo yung pamilya mo, tapos pupunta ka dito, magtrabaho ka. Ang pinakamasaya naman, yung pauwi ka. Katulad ngayon, sir. Pauwi ka na bukas, flight mo. Tapos, may pera. So, ang pinakamasaya, sir, yung pauwi ka na, no? Yung pauwi ka na. Katulad ngayon, pauwi ka na bukas. Katulad ngayon. Enjoy your flight. After
10 months. So excited na yung excited. mag-ina mo, sir, doon. Yung ang alam lang na uwi ako yung asawa ko sa anak ko, hindi ko sinabi kasi gusto ko i-surprise na pagdating ko. So susunduin ka Yung nila yan. surprise. Ang misis ko lang, susunduin ko ng misis ko na ganun. So, yun ang pinakamasaya sa buhay natin. Natapos natin ang hindi sa career, no? Kasi yun ang tanong. So, yun ang pinakamasaya na Moment sa isang moment na pauwi ka na, natapos natin ang kontrata ng maayos, Oo. tapos wala tayo nakaroon ng kaaway, yung nagkaroon tayo minsan ng para sa akin na minsan pinapagalitan ko or kinukorek ko na kailangan ko gawin yun. Oo. So, pero yung mga grabe talaga na misunderstanding, hindi tayo nakaroon dito sa barko hanggang sa pag-uwi ko, medyo isang yun, parang fulfillment din sa career ko as master na bumaba ako na maayos yung yung pamamalakad mo sa pamamala barko. o ganun at saka kasamahan natin dito, no. So isang achievement yun para sa akin sa kontrata nito. Yes, Masaya ako. I believe so. Ganun. Sir, may tanong din ako. Sa sahod mo, as a kapitan, malaki na talaga. May mga other source of income ba ka na pwede mong mai-advise? Or kailangan pa talaga ng isang marino or isang OFW na mayroong hindi lang asa sa sahod? So nung dati yun, no, nung chiefmate ako kasi nakaroon lang ko ng medyo gusto sa business nung ako nung chiefmate kasi hindi na ako busy. Oo, medyo makakuha busy ka na. ako sa talaga ako sa profession ko talaga. Pero nung na-chiefmate na ako, mga 2 sakay, 3 sakay ko sa chiefmate, kinausap ko yung misis ko. Sabi ko, ano kaya kung, kasi misis ko is teacher. Sabi ko, teacher din pala, sir. misis ko. Sabi ko, ano kaya kung mag-retire ka tapos mag-business tayo? Kasi hindi mo tayo pwede mag-business na yung pera mo, ganito, padala mo sa ibang ibang tao Kailangan kayo mag-manage. Kailangan tayo talaga mag-manage. Isa sa inyo. Ikaw, or kasi hindi pwede tayo kasi tayo ang provider, tayo ang naghanap ng pera. Ang pinakamaganda dyan yung asawa talaga. Oo. So kaya kinausap ko siya, ano kaya kung mag-retire, early retirement, tapos mag-business tayo. Ayaw niya kasi passion din niya yung pagtuturo. Yun talagang gusto din niya. Yun ang gusto niya, nakita ko. Kasi minsan nga, kahit nilalaknat siya, tapos may sakit siya, tapos nandun ako, no. Sabi niya, punta pa siya rin sa eskwelahan. Sabi ko, mag-absent ka na. Bakit pupunta ka pa sa eskwelahan? Sabi niya sa akin, hindi, punta lang ako kasi kawawa yung mga bata. Kawawa din Love yung mga talaga bata. niya yung So nakita ko, yun ang passion niya, na-enjoy siya sa pagtuturo. Kaya sabi ko, sige na lang, na lang muna. Pabayaan ko na siya magturo. So ang ginawa ko, yung income ko, yung fund ko, ang ginawa ko, bili ka na lang ng properties, mga lupa, ganito. Hanggang nag-decide na siya nung naging 20 years na siya sa service, nag-decide siya na pwede na mag-business, so nagsimula kami ng business. Yun na, sir. Yun. So nakita ko talaga, no, kung maliban sa atin sa trabaho, kasi pag bakasyon tayo, wala tayong income. Yes, sir. So kung may business ka, walang problema kasi may income ka everyday. So yung pangailangan lang sa bahay mo, mga gastusin, hindi umaasa sa sahod na kasi meron kang source of income, meron kang business nga natin. At saka kung ito ang nagsimulang business ko, pero prior to that, no, may business ako bigasan yan, at subukan din ako ito sa quarry. So marami ka nadaanan na business pala, sir. Unang-una yung mga balloons, yung Balloons, party balloons, shops, so balloons ganun. Pero ibang tao nga nagdadala. So hindi rin talaga hindi nag-prosper yun. Prosper. Tapos na subok din ako sa sa quarry, mga hollow blocks, ganito mga may mga business ako, kaso lang nadali din ng pandemic. So nasira. Yung mga challenges na yun yung mga nadaanan ko nung medyo marami din. Pero okay lang sa akin kasi marami man din hindi man ako lang, lahat na din Ngayon, yung venture nga namin sa bigasan, nakita ko maganda. Kasi kung madelay ang sahod, ganito, at least meron ka ibang source of income. Kailangan yan sa atin as seaman. So kasi kung ganito, no, ang prinsipyo ko dyan, lagi tayo nagdadasal sa Panginoon, Lord, sana i-bless niyo ako sa ganito, sa career,
bless niyo ako financially. Ang Panginoon, kung gusto kang i-bless, i-bless ka talaga ng Panginoon. Ngayon, halimbawa ako, dito ng sahod ko. Ngayon, siyempre magdadasal, Lord, bless niyo ako financially na ganito para kung malaki ang ano ko, malaki din ang maitutulong, malaki din maitutulong ko sa mga tao na kailangan sa pamilya ko, o yung mga naghingi ng tulong ganito, makakatulong ka. Ngayon, paano tayo i-bless ng Panginoon na yung sahod mo ganito na? Halimbawa, yung sahod mo ganito na lang sahod mo. Paano niya i-bless yan, sahod mo? Siyempre, hindi na pwede. So, anong gawin natin? Gawa tayo ng barn, yung parang bodega, yung business. Tapos, kung magdasal tayo ng blessing, ang Panginoon, pwede niya i-bless yung business. Pwede niya palaguin yung business. Kasi sa akin, nasa kapitan na ako, hanggang dyan na ako. Siyempre, kung third mate ka, pwede ka, Lord, gawin mo ako next second mate. So, tataas yung sahod mo hanggang mag-master na. Pero sa akin, nasa kapitan na ako, saan pa ako? Kasi nandun ako. So, kung para ma-bless tayo ng Panginoon, kailangan gagawa tayo ng ibang sideline na doon para pwede i-bless ng ang Panginoon. Bless niya tayo doon sa So hindi pwede pala sir no, isang income tapos paano i-bless ng Panginoon kasi fix na yun. Oo. Ano ba, kapitan, yung sahod mo, fix na yun. Yung misis ko, teacher, fix na yun. Fix na yun. Sabi nila, paano ko? Gawin kita, ano pang gawin? Na kapitan na saka chief engineer ka na hindi ka pwede, ganyan lang. Kailangan, gagawa tayo ng paraan na business yan. Para doon sa business, doon niya tayo i-bless. Ganon. Ganon. Yun palang dapat. Yun ang dapat gawin namin. Sir, last question. Any final word para sa mga aspiring seafarers or sa mga ratings or officers na maging katulad mo? So, para sa akin, yung mga nag-aspire na maging high rank, Yes, sir. So, habang nagsisimula pa, huwag muna yung tawag na banjing-banjing, yung relax-relax. Kasi kung mayroon tayong target sa buhay, kailangan maging nandyan ang determinasyon at saka fix talaga yung mind natin papunta doon sa gawa natin lahat ng paraan. Sigurado talaga yan, kung saan tayo gustong pumunta, kung anong rango ang gusto natin, marami talaga mga obstruction. Marami talaga na hihila sa'yo palabas, pababa. So, wag natin i-mind yun. Basta ilagay natin sa isipan natin at saka sa puso natin kung anong gusto natin, makakarating talaga tayo doon. At saka magdasal. Yun talaga. Magdasal talaga tayo sa Panginoon. At saka, wag lang basta-basta na konting problema lang, di na ako, ayaw na, dito na lang ako, ganito. Parang mahirap man. Wag talaga ilagay sa isipan yan. Kasi once makakaroon tayo ng duda sa sarili na hanggang dito na lang siguro tayo, hindi na ako makarating doon sa So, wala ka ng pag-asa. Hindi na yan kasi nakatanim na sa isipan at saka sa puso na ganito. Kaya sa atin lang makita mo na pag mahirap, ako wala na akong pag-asa kasi mahirap na kami, yung kapitbahay, mahirap, yung lahat na mahirap. Ako rin, wala na akong pag-asa na maghirap, hindi yun. Ang nasa atin talaga, kung magsikap talaga tayo na anong gusto natin sa buhay, sigurado talaga at isabay natin ang dasal sa Panginoon, makakarating talaga tayo sa mga hinahangat natin sa buhay. Okay. Sir, thank you so much Captain Noel Francisco sa binigay mong time. It's my honor na interview kita. Enjoy sa vacation mo and God bless you more. Thank you sa lahat, sir. Thank you, sir. Okay, maraming salamat din.